Ngayong araw ng July 5, 2026, ano-ano ba ang mga bagay na dapat nating malaman at ating sundan sa mga susunod na araw? Ngayong araw, July 5, kumbaga sa fiesta, ang bisperas ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte na gaganapin yan bukas, July 6, Lunes. Kaya ngayon pa lang, kahapon at ng isang linggo pa ay naghahanda na ang ating Philippine National Police. Lahat ng ating mga security forces ng Pilipinas, naghahanda na sila, nakalatag ng mga seguridad sa loob at sa labas ng Senado upang masiguro na walang mangyayaring kaguluhan dyan sa gaganapin na impeachment trial bukas sa Senado. At ang uupo dyan bilang presiding officer sa impeachment trial court ay walang iba kundi ang presiding officer ay walang iba kundi ang Senate President na ngayon ay si Senate President Win Gatchalian. Yan ay naayon sa rules ng Senado na dapat ang uupong presiding officer ay ang kasalukuyang Senate President. Walang iba yon, si Senator Win Gatchalian. Ano-ano nga ba ang mga issues na kung tawagin ay articles of impeachment ang tatalakayin bukas sa pagbubukas ng impeachment trial? Una ay yung threat o pagbabanta sa buhay ng ilang mahalagang opisyal ng ating bayan. Maalala ninyo na yung nag-viral na video ni Vice President Sara Duterte na sinasabi niyang pag ako ay pinatay, patayin nyo si PBBM, si Lisa Aranita Marcos at si Speaker Martin Romualdez. No joke, no joke. Yun ang sinabi niya sa video. Kaya isa yan sa nakalatag na magiging articles of impeachment sa gaganapin na impeachment trial bukas na yan. Ano pa ang pangalawa? Maliban doon sa threats, ang number 2 ay ang misuse of confidential funds o pagmalgastar ng pera ng taong bayan. Confidential funds sa pinag-uusapan dito. Magkano nga ba ang confidential funds sa pinag-uusapan? Ito yung controversial na 500 million na nasa tanggapan ng Office of the Vice President na kung saan ay ginastos daw ito na ayon sa mga liquidation ay napunta sa kung saan-saan na mga pangalan, including na kasama na yung sumikat na pangalan na kinukwestiyon na Piatos, si Mary Grace Piatos. At mukhang may ihaharap na Mary Grace Piatos ang prosecution sa gaganapin na impeachment trial bukas. At marami pang iba. Isa yon, confidential funds. Ang pangalawang confidential funds ay itong 112.5 million na nasa Department of Education naman ito. You have to remember na naging DepEd Secretary itong si Vice President Sara Duterte. At habang siya ay nakaupong Vice President at the same time DepEd Secretary ay na-question itong paggasto. Tinatawag na unlawful na paggasto ng pondo ng Department of Education. Itong 112.5 million. At kung saan-saan napunta ito ayon sa mga aligasyon. Kaya isa ito sa mga hihiring sa impeachment court bukas. Pangatlo, ito naman yung alleged bribery sa mga DepEd officials, panunuhol sa mga opisyal ng Department of Education. Dahil ito daw ay si Vice President Sara Duterte while DepEd Secretary ay namigay pero unlawful, hindi ayon sa batas ng mga benepisyo na kanya di umano ibinigay sa mga opisyalis ng DepEd. Maalala ninyo yung mga white envelope
na ipinibigay di umano sa mga DepEd officials at maraming nabigyan. Yan ang isa sa mga lumutang, kaya yan ay nasama sa bilang pangatlo sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang pang-apat naman na articles of impeachment na tatalakayin bukas or hanggang sa matapos itong impeachment trial ay ang may kinalaman sa hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa si Atty. Mans Carpio. Ito yan. Noong 2024, nagdeklara si Vice President Sara Duterte ng kanyang salin, yung kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, salin. Ang kanyang dineklara noong 2024 ay nagkakahalaga lamang ng 88.5 milyon. Noong 2007, muli siyang nagsumiti ng salin. At doon sa kanyang salin na 2007 ay nakalagay naman, dineklara ang 7.25 milyon na kanyang assets, liabilities, and net worth. Sa likod ng kontrobersya na ito ng impeachment trial, naghalughog naman ang ating tinatawag na Anti-Money Laundering Council o yung AMLAC. At doon sa kailang paghalughog sa mga records ng mga bank transaction ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Atty. Mans Carpio, nakita roon na meron silang kahinahinalang yaman na umaabot sa 6.77 billion na mga bank transactions na ito ay nauugnay doon sa mga bank account ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa ni si Atty. Mans Carpio. At nakapaloob dyan ang 688 na mga transactions. Yung 6.77 billion ay meron siyang 688 na mga bank transactions. Doon sa 688 bank transactions ay nakitaan ng 46 na mga suspicious o kahinahinalang transaksyon. Dahil kini-question ang unexplained wealth ng Vice President at ng kanyang asawa, ang mangyayari dyan ay isosobina dosis tecum o yung document ipapaproduce ng impeachment court. Ano mga dokumento ito? Bank records at siguro yung kanyang BIR records. Dadalawa lang yan. Para makita doon, sisilipin, o baka nandyan na sila ngayon, baka hawak na nila ngayon yan. At doon makikita ang lumabas, pumasok, ilang beses sa transaction sa kailang mga bank accounts base sa nakalagay doon na mga transactions. Lahat ng ito ay sisilipin dyan sa mga bank records. Kaya ang mangyayari bukas, July 6, ay kaabang-abang. Ito na yung inaabangan ng buong bayan. Practically, ang mangyayari bukas, marami itong manunood sa pagbubukas nito. Maraming tututok dito. At isa dyan sa mga tututok ay ako. At samahan ninyo ako dahil anuman ang mga mahalagang pag-uusapan dyan na mangyayari, kung hindi kayo makatutok, ako ay tututok at agad-agad na ating i-report sa inyo para inyong malaman ang mga mahalagang kaganapan.